Former President Rodrigo Duterte, mabubulok na nga ba doon sa ICC? Forever, mga sangkay? Nako, pag-usapan po natin ito dahil mayroon po ngayong hakbang ang Marcos administration na mukhang dito po lalong maninilikado ang dating Pangulo. Pag-usapan po natin ito, mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. Parami po tayo ng parami. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na nga. Medyo hindi nakakatuwang balita ito, mga sangkay, especially sa part po ng mga DDS. Kasi nga po, kung dati, ito po yung pahayag ng ating presidente. Tingnan po natin. Ito yung pahayag dati ni President BBM. Matibay ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi makikipag-isa ang gobyerno sa International Criminal Court. Hindi makikipag-isa ang ating gobyerno sa ICC. Ito po ay 2 years ago, mga sangkay. No? Sa kabila po ito ng panawagan ng mga dilawan, natugisin na daw po si PRRD gamit po ang lisensya mula po sa ICC. Pero matibay, mga sangkay, yung talagang namang paninindigan ng Pangulo at that time. Hindi. Nung time na yan, mga sangkay, wala pa pong problema ang Marcos at Duterte. Hindi pa po pumapatol si PBBM at that time, mga sangkay. O ICC. Ayon sa Pangulo, may mabuting justice system sa bansa. Babalik si Bea Bernardo. Muling nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi niya papayagan ang pagsasagawa ng investigasyon ng International Criminal Court sa bansa kaugnay ng war on drugs ng nagdaang administrasyon. Okay. So ayan, mga sangkay, no? Talagang ayaw magpatinag ni Pangulong Bongbong Marcos 2 years ago. Hindi po ayaw po sumali ni PBBM ang Pilipinas sa ICC. O ayaw ng Pangulo pumayag na makialam ang ICC kay PRRD. So gaya nga po ng napagkwentuhan natin dito, mga sangkay, nangyari lamang po na pumayag si PBBM o pinabayaan ni PBBM si PRRD sa kamay po ng ICC sa pamamagitan po ng Interpol, dahil nga po napuno na po ang presidente natin. Kasi siya lamang po ang tutulong talaga kay PRRD. Hindi po sila Panelo, hindi sila Harry Roque, siya lamang po. Kaya nga lang, ang nangyari po, ang ating Pangulo ay binanat-banatan. Remember, mga sangkay, sa mga nagsasabi na ang nauna po na kumalas sa pagkakaibigan ay si PBBM, hindi po totoo yun. Kasi if you remember, tumatakbo pa lamang po si PBBM ng Pangulo ng Pilipinas, bumabanat na po si PRRD kay PBBM. Pero si Bongbong Marcos ay never po siya nagsalita. Actually, hanggang ngayon, wala po tayong narinig na salita. Kaya nga ang duda sa kanya ng mga tao, patago lamang daw po kumilos. Well, pwedeng totoo yun, mga sangkay. Pero wala po talagang sinabi ang presidente natin. Nakatiting na salita laban po sa presidente natin o sa dating Pangulo. Ngayon, kung dito, mga sangkay, grabe yung paninindigan ni PBBM dito na ayaw niya magkaroon ng koneksyon muli ang Pilipinas sa ICC. Iba na po ang sitwasyon ngayon. Dahil ayon po dito sa report, open na raw po ang Pangulo para mapag-usapan ang pagsapi sa ICC ng Pilipinas. So, ayon po dito, ito po ay magandang suhestyon at pag-aaralan po kung talagang dapat pa ring sumapi sa ICC. Yun ang pinakadelikado, mga sangkay. Dahil kapag nangyari ito, posible po talagang mabulok si PRRD sa ICC.
So kawawa po talaga ang kalalagyan dito ni Tatay Digong. Just in case sa mangyayari. O, ito, panoorin po natin ang video, mga sangkay. Ito po ay magandang suwestyon at pag-aaralan po kung talaga pong dapat pa rin sumapi, right? Maging mag-join sa ICC at i-ratify yung ibang international human rights law. So pag-aaralan po ito mabuti natin, Pangulo. Yes, ito there is indeed a call from the Special Rapporteur for the Philippines to open discussions for rejoining ICC. Yes. Is this something that's under consideration? Nako. Sa aking palagay, opo, at kaya lang hindi po ngayon na pag-uusapan ang bagay na yan. Pero sa mga ganitong suggestion, open naman po ang Pangulo para po ito ay mapag-usapan. Nako, yari mga sangkay. Hindi ko alam kung ito po ay warning sa mga Duterte ng presidente ng Pilipinas ngayon na kapag kayo ay ngak-ngak pa rin ng ngak-ngak, tutuluyan ko ang inyong si Tatay Digong. Parang ganun po yung dating no? Kasi ang pagiging bukas sa pagsali muli sa ICC, nangangahulugan nito na madidiin po dito si former President Rodrigo Duterte. Talagang yari talaga siya dito, mga sangkay. O yan, basahin po natin yung mga komento. Good, para sa 2028, you will be next in line. Actually, mga sangkay, ito naman, sinasabi next in line daw po si PBBM. Kapag sumali sa ICC, magiging next in line ng Pangulo. Medyo malabo po ito, mga sangkay. Kasi wala naman pong matitinding ginawa ang presidente ngayon, hindi kagaya po nung nakaraang administrasyon, mga sangkay. Nakita nyo naman, di ba? Kaya nga po sinasabi nila na si PBBM ay weak leader, mga sangkay, dahil wala daw pong puwersa. Pero iba po kasi yung strategy ni PBBM. Ginagamitan niya po ng utak ngayon, mga sangkay. Maayo ni aron after your term, ikaw naman ang teka lang. In what way na masasakote ng ICC si BBM? Mukhang malabo, mga sangkay, kasi anong grounds? 'Di ba? Wala naman wala naman may pinapatumba si PBBM, 'di ba? Tama 'yan, BBM, di pa matapos ang 2028. Ikaw naman doon. Ikaw naman sunod kay Digong. Walang kwentang presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi pala kasali, bakit mo pinapunta? Okay. Wala na talaga sa hulog ang pag-iisip, epekto ng pagkabangag. Yan po yung paulit-ulit talaga nilang sinasabi, no? Well, kung kayo ang tatanungin, mga sangkay, ano ang magiging epekto kay PRRD just in case na matutuloy ang pagsali ng Pilipinas muli sa ICC? Comment down below, mga sangkay, yung mga opinion. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din, mga sangkay. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.